Bongo, lumalabas na, according sa aking napanood na mga balita mga kababayan at pinagtagpi-tagpi na mga video, na si Bongo po talaga ay bakit kung sakali na ang ICC maglabas ng warrant of arrest, may possibility na si Bongo damay po talaga. Bakit? Ano pong rason ng madadamay si Bongo sa pag-aresto ng ICC? Ito po mga kababayan. Wait lang ha, mga kababayan. Ito po ha. Ito. Bakit ba si Bongo madadamay? Kasi ganito. Ang sabi ni Bongo noon, wala daw reward system sa pagpatay-patay ng adik. Wala daw ganun. Hindi daw si Bongo pumapayag na utusan siya na illegal. Wala daw sa kanya yun. Pero nadulas po si Bongo, mga kababayan. Ito ha. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Pakinggan ninyo. May possibility si Bongo damay. Niwala kay sa system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Nandiyan po rin po yung reward. Nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Sinabi niya yon 2016, meron daw reward system. Kalahating milyon at 1 milyon. Pero pagdating ng October 2024, wala daw reward system. Ano ba talaga? Reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Nandiyan po rin po yung reward. Nandiyan po rin po yung reward. 2019 yan, sinabi niya. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Nandiyan po rin po yung reward. Nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. Putang ina, sasabihin daw ng DDS na AI. Kaya isa sa rason mga kababayan na madadawi talaga si Bongo. Kasi nga paiba-iba yung statement nila. Ito, mismo si Digong na magsalita. Digong. Ito ha, reward. Para sabihin natin kung si Bongo AI daw yun. Dito, reward system, Digong. Let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs. When soon, I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga ninja cop. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Let me repeat, wala po. Also, Mr. Chair, yung fact din na dahil nga Si Digong. mula sa Davao ay in-apply on a nationwide scale kung ano yung kanilang approach din sa Davao at intelligence funds yung ginamit nila doon. We also observe a pattern, Mr. Chair, na from just 250 million pesos na level ng intelligence funds for the Office of the President, lumobo pa ito to 1.25 billion pesos. Kaya, Mr. Chair, malaki yung posibilidad talaga na ito din ay isa sa pinagmulan ng pera para mapagana yung peke at madugong war on drugs. Kaya dapat din ay mapusisi natin paano yan ginamit ng Duterte administration. Dating Paul. Kaya, Mr. Chair, government to kill. Andyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na gano'n kasi abogado ako.
Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Ma'am Sheila, Sir Lito, Alam hello mo, po. ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabuk mo para makulong. Yan ang problema at Di ba? Alam ni Digong ang pag-aaral ng pulis. Ang pulis, pag nag-aristo, kapag kumpleto sa ebidensya, gagawa ka ng paraan para madala sa istasyon. Buhay. Hindi mo itumba, iwan mo na lang dyan, patay. Ang sabi, dalhin sa istasyon. Pero sa war on drugs ba may nadala sa istasyon? Lahat po tumba. Di ba? Saan dinala? Sa purinarya. Hindi po sa istasyon. Oh, saan nila tinumba? Sa kalsada, sa gilid ng iskineta, sa likod ng bahay. Yeah. Kaya isa sa rason ngayon, yan si Digong. Wala daw siya yung reaksyon kasi abogado daw siya. Abogado ka nga, pero bobo ka. Ang sabi, alam daw niya, ang proseso sa pagiging pulis, pag nag-aristo, kahit bugbugin mo yan, dalhin mo sa istasyon. Ang ginawa ng mga pulis yung panahon ni Digong, pinatay. Walang dinala sa istasyon, lahat nasa purinarya ang dahatid. Buti pa nga si Digong, bago hinuli, binasahan pa eh. Bago hinuli, pina-oxygen pa, wala namang nakasaksak na wire. Sinakay pa ng private plane, sa dahig pa. Aircon, may TV, masarap ang pagkain, tulog-tulog lang, kahit nangayayat, at least healthy daw. Pero yun bang mga pinatay nila sa war on drugs, pinainom ba lang tubig bago pinatay? Pinakiss mo na sa magulang at nagpaalam ba, ma, papatayin na ako ngayon? Wala. Deserve ni Digong mabulok. Sabi ko sa inyo mga kababayan, Kung sakali mang meron siyang iutos sa akin illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. A few moments later. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops patay. At buhay, 1 million lang po. Pag lumaban, 2 million. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. hindi daw papayag na may reward system. Pero sinabi niya, 500, 1 million, 2 million pagpatay. Putang ina talaga. Ang isda nahuhuli sa sariling bibig, hindi sa buntot. Ito pa nga mga kababayan. Sa mga DDS na nagsabi na si PBBM daw adik. Lahat daw na nagmamahal kay PBBM ay adik. Kasi sabi ni Digong, bangag daw si PBBM. Mga kababayan, totoo ba yan? Lahat ng sinabi ng mga DDS, si PBBM daw ay adik. Kasi lahat ng supporter sa kanya, adik din daw. Ngayon ipakita ko sa inyo. Si PBBM, wala kayong nakita na gumamit na